Sasabing walang pera yung Pilipino, di ba? Maraming mayaman na Pilipino, low-key lang talaga. Hindi siya madaling process eh. Kailangan mo talaga tumagal sa industry. And at the same time kasi, for you to be able na tumagal sa industry, kailangan unang-una maging honest ka sa mga clients mo. How are you able to scale your business for selling entry-level luxury to selling a high-end luxury? Yun, kagaya ng sinabi ko, nag-start ako sa mga mid-level na mga brands. Tapos yun kasi, hindi siya madaling process eh. Kailangan mo talaga tumagal sa industry. And at the same time kasi, for you to be able na tumagal sa industry, kailangan unang-una maging honest ka sa mga clients mo. Kasi yun nga, yung mga clients mo, yan din magdadala sa ng mga clients eh. And then nung tumagal na ako sa industry from selling mid-tier brands, dito na nag-start yung may mga clients na ako na, Matt, pwede ko bang i-consign sa itong bag na to? Doon na ako na-open, okay, pwede pala ako magbenta ng mga kantong brands na hindi all naglalabas ng puhunan. Kasi ipapakonsign lang ng client ko, mag-usap lang ako sa price, ito lang ipopost ko, pag nabenta ko, kikita na ako. So that's the time na yun na nag-expand na ako from selling mid-level na brands to high-end luxury brands. So yung common talaga sa Philippines is the common market or the generic market. So paano mo na-realize na meron ding pera at meron ding market sa high-end or luxury in the Philippines? Well, to tell you honestly, since from yun nga, from selling mid-level na designer bags to high-end luxury, mas madaling ibenta yung high-end luxury. Kasi hindi lahat, halimbawa, like for example ako, pupunta ako sa isang store, halimbawa pupunta ako sa Goyard, may gusto akong bilhin na bag. Pero kasi, minsan, may mga specific design ako na hindi makukuha doon na meron ibang seller na nagbebenta. So, kapag gustong-gusto ko yung bag na yun, hahanap ako ng way para mabili ko yun. So, di ba, kumbaga yun yung mga ano na rich problems na yun eh. Yung may pera ka pero hindi mo mabili yung gusto mong bagay. Pero kapag halimbawa ako, meron na ako nung specific item na hinahanap nila, automatic yun, hindi ka na mahihirapan ibenta yan eh. Ang mga clients kasi natutunan ko, parang okay lang magbayad sila ng above SRP or above dun sa market value ng item para dun sa convenience. Diba? Like, o sige, kesa naman punta pa ako abroad para lang makuha yung bag na paano kung meron akong benta nito, di ba? So, ending sa akin pupunta si client. So, ngayon, dito ko nga na-realize na mas madali talagang i-market yung mga high-end luxury kasi ang daming Pinoy talaga na o sa mga nagsasabing walang pera yung Pilipino, di ba? Maraming mayaman na Pilipino, low-key lang talaga. Ayun, low-key lang talaga. So do you consider yourself as a good salesman? Well, actually, sa tanong mo, yes. Kasi ano yan eh, kumbaga, kailangan mo laging sabihin sa sarili mo na magaling ka, pero hindi mas magaling sa ibang tao. Ganun lang yun eh. Baga ako, lagi ko sinasabi ko sa'yo na, yes, magaling ako kasi kaya kong i-handle yung mga objections, kaya ko pa rin makatayo kahit na, like, for example, sa 10 na kausap